Ginalit nyo na naman si Mayor Basti Duterte. Nasa harapan nyo na, bakit hindi nyo ipatawag ang mga politiko na ito tungkol po dyan sa investigasyon hinggil sa mga anomalyang flood control project. Ito ang video. Ninitan yun ng isang kontraktor, bakit wala silang pinapatawag na politiko o ano, di ba? Yung Committee on Appropriations, it's in front of you already. Martin Romualdez says, SALN in 2022 was only 200 million, ngayon 3 billion na. It's in front of you. Look at that. Martin Romualdez, ewan ko lang kung kaya ng mga congressman na ipatawag siya. Pero ito ang maganda, yung si Saldico. Kasi pag naipatawag talaga nila at umattend dyan sa paimbestiga nila tungkol sa flood control projects, andun yung connection na. Siyempre may mga magagaling na abogado naman dyan na marunong mag-imbestiga. Pag nandiyan na si Saldico, ayun na, mag-uumpisa na magko-connect yan kay Tamba. Bakit kasi naman itong si Atras Abante, gusto na nga ng ibang congressman dyan na imbitahin itong si Saldico. Bakit hinaharang? May kinakatakutan? May pinagtatakpan? Yan lang naman ang mga katanungan ng karamihan. Kasi kung gusto nyo talaga ng patas na investigasyon, kung may sangkot man dyan na congressman, ipatawag na para magkaalaman. Buti na lang itong si Congressman Toby Tiangco ay mayroong ebidensya pala na nabanggit po niya dyan tungkol po kay Saldico. Pag napatawag si Saldico dyan, ay baka maging malinaw kung bakit ganyan kalaki ang itinaas ng SALN ni Tamba. Kalain mo ha, 200 million naging 3 billion. Noon kabilis ang pagyaman nila. Sa panahon yan ni Junior ha, baka sabihin nyo na naman kay Duterte yan. Mga ibang politiko dyan, o kahit hindi politiko, nagalit sa mga magna. Ayaw nila sa mga magna, sa mga kurap. Tapos pagdating dito sa SALN ni Tamba, kung gaano kabilis lumaki, tameme kayo. Ito ang kinakatakutan ko nila na may tumakbong pagkapangulo sa 2028 na Duterte. Kasi kahit hindi si VP Sara, kahit sino sa mga Duterte, pag naging pangulo, nako, yan yung kinakatakutan talaga nila, yung mga kurap, hindi na naman makaporma. Ay mo yung kontraktor ngayon na nag-viral na, yung kay Diskaya, umatagal na palang kontraktor yan sa panahon pa ni Aquino. Nagkaroon din pala ng suspension nun. Sa panahon ni Duterte, blacklist. O sa mga pink ina dyan, stay kakamping pala ha. Na gusto i-connect na naman ito sa mga Duterte. Blacklist sila sa panahon ni Duterte. Ngayon, pagpasok ng Marcos administrasyon, boom kaagad ang project nila. Kumita kaagad sa pagiging contractor nila. O ngayon, sino ang dapat ma-impeach? O ito ang komento ni Randy Villanueva Ruado. Kasi nadamay na si Bangag pag umamin na ang ibang congressman dyan. Oo, pag may magsalita dyan, magkoconnect yan. Saldico, Tamba, sino ang isusunod? Aba, si Junior na. Kaya hindi natin masisi na magalit itong si Mayor Basti Duterte. Yung mga nagbulag-bulagan dyan, nagalit daw sa mga kurap, galit daw sa mga magna. Utot nyo, blue, kung hindi kayo mag-react dito. Sabi ni Sky Cloud Heaven, grabe na corruption ngayon sa BBM government. Sa budget 2025, napansin nyo, malala yung mga ginagawang insertion nila. Nasa Supreme Court na rin naman yan eh. Pero matagal-tagal talaga yung investigasyon dyan. Ngayong 2026, may nasilip na naman sila. Tapos dinagdagan pa ng flood control projects. Puro pera ang issue ngayon. Tapos puro utang naman si Junior. Naku po. Sabi ni Vergara, Kenneth de Vera, dapat talaga makaupo na ang mga Duterte para makulong to, mga politikong magnanakaw. Mangyayari talaga yan. Yan yung kinakatakutan nila, kaya kailangan nilang harangin itong si VP Sara Duterte para hindi makatakbo bilang Pangulo. Kasi pag nakatakbong bilang Pangulo yan, alam naman ng lahat na organic ang nakasuporta sa mga Duterte, Luzon, Visayas at lalong-lalo na sa Mindanao. Kaya pag nakatakbong Pangulo yan, landslide ang mangyayari dyan. At yan ang kinakatakutan ng mga magna. Mananagot talaga sila. Malapit na.